Kabanata 1561. Kumain ka ng mainit na nilaga. Inihain ni Mary kay Arisa ang isang mangkok ng nilagang at inilagay ito sa kanyang harapan. Pagkatapos ay naghain siya ng isa pang mangkok kay Benjamin. Mahusay. Kahit na hindi gaanong gutom si Arisa, ang nakakaakit na aroma ay pumukaw sa kanyang gana. Benjamin, sabi ng mga bata, wala ka pang kinakain sa labas. Bilisan mo at may pampuno ka sa tiyan mo. Inihain siya ni Mary ng masaganang bahagi ng pagkain na may kaunting nilagang, 1 kilos na puno ng pag-aalala. Sige po Madam Mary. Sumang-ayon si Benjamin, kinuha ito at nagsimulang kumain. Sumulyap si Arisa sa isang tao at nagsimula na rin kumain. Tumingin si Darius sa kanila, nakangiti na may singkit na mga mata. So, pumunta kayong lahat sa zoo at bumalik. Oo, dinala ko sila para makita ang mga higanting panda. Tumangala si Arisa at sumagot kay Darius. Tapos, kinuha ko sila para kumain ng blue cheese pasta. Ayaw nang kumain ni Benjamin sa labas, kaya bumalik kami. Nakangiting sinulyapan ni Darius ang kanyang bunsong anak na hindi pa rin alam ang ugali ni Benjamin. He's a clean freak. Is the blue cheese pasta any good? I've seen so many advertisements for it, but I've never tried in. Ang sarap. Dadalhin ko kayo dyan sa ibang araw. Sabi ni Arisa na ninanamnam pa rin ang lasa. Sayang naman at medyo maliit ang tiyan niya. Kung hindi, makakain pa sana siya ng ilang mangkok. Nakaayos na. Masayang paalala ni Darius kay Arisa. Next time you go to have blue cheese pasta, don't forget to bring me along. Gusto niyang maalala niya. Ngumiti si Arisa at tumungo. Naiintindihan. Mahilig si Darius sa sauerkraut, at sigurado siyang babagay sa kanyang panlasa ang blue cheese pasta. Kaya ba ng tiyan mo? At gusto mo pa siyang ihatid sa labas para kumain. Saway ni Benjamin kay Darius. Dapat niyang isaalang-alang ang kanyang edad. Ang pagkalason sa pagkain ay higit pa sa kanyang makakaya. At the very least, I'm better than you. I'm not as fussy as you are. May hindi pa ba ako nakakain? I can eat adobong gulay. Can you do the same? Nagsalita si Darius ng may matatag at masiglang tono. Ang mga tao mula sa kanyang kapanahunan ay nakatikim ng lahat ng uri ng mga bagay. Nanunuya si Benjamin, tinutukso si Darius, noon pa yan, hindi na ngayon. Akala mo napakabata mo pa. Nanginginig sa galit ang balbas ni Darius. Hindi ibig sabihin na bata ka ngayon ay hindi ka natatanda balang araw. Pagdating ng panahon na iyon, baka wala ka ng ngipin na kasing ganda ng ngipin ko. Kung magnanasa siya ng makakain, dapat kontrolin mo ang pagkain niya at huwag siyang kainin. Hayaan mo siyang maglaway, kumain sa harap niya. Hindi napigilan ni Arisa na matawa, mabilis na sumang-ayon, yes, Dad. Kung ipagpapatuloy ang pagkain sa harap niya, hindi ba't sisabog na lang siya sa galit. Sinulyapan ni Benjamin ang kanyang asawa, may bahid ng pait ang boses niya. Lagi kang kakampi kay Dad. Ano ang mga benepisyong naibigay niya sa iyo? Nawala nang masabi si Arisa. Hindi ba ako makakatulong kahit wala akong makuha? Pinahahalagahan ako ni tatay. Bakit mo pinapagalitan ang asawa mo? Isang walang kwentang lalaki lang ang makakainsulto sa sarili niyang asawa. Pinandilatan ni Darius si Benjamin, na sinaway, hindi nakatiis na makitang pinagagalitin si Arisa. Tagumpay na tumawa si Arisa, naningkit ang mga mata sa sarap. Shit is, this should be the benefit. If ever gusto mo akong pag-alitan ulit in the future, you better think twice. Napatingin si Benjamin sa nakangisi na si Arisa at medyo hindi nakapagsalita. Ngayon, siya ang pinakamahalagang tao sa pamilya. Pinagalitan ba kita? Pinaparinig mo na para bang lagi kitang binubuli. Hindi niya maiwasang magreklamo. Binigyan siya ni Arisa ng nakakalokong ngiti, umiling. Hindi, ka rin naging mabait sa akin. Matiim na tinitigan ni Benjamin ang mayabang na babae. May umalalay sa kanya na walang alinlangan na nagpalaki sa kanyang pride. Sumulyap si Darius kay Benjamin, nakangiti. Benjamin, dapat mong itigil ang pang-aapi kay isa sa lahat ng oras. Siya ay nagdadala ng mga sanggol sa kanyang tiyan. Tandaan, kahit na ano, dapat kang maging mas matulungin sa kanya. Huwag palaging prituhin siya tulad ng ginagawa mo sa iyong kumpanya. Ano pa nga ba ang magagawa ni Benjamin kundi ang tumungo bilang pagsang-ayon? Alam ko. Kain na tayong lahat. Huwag mo na akong papagalitin sa tuwing nahuhuli mo ako. Lahat ng nasa hapagkainan ay hindi napigil ang mapatawa. Halika na. Kumain ng kaunti pa. Nakakaawa ang itsura mo. Iisipin ng mga tao na binubuli ka namin.
Inihain siya ni Arisa ng pagkain, na tinutokso siya ng mapaglarong ngiti. Kabanata 1562. Matapos kumain ni Darius, Mary, at Edwin, inalagaan nila ang pagpapakain sa mga bata at nagpatuloy sa pag-upo kasama nila sa hapagkainan. May isang mangkok ng nilagang si Arisa na sinundan ng isang mangkok ng kanin, at talagang nabusog siya. Di ba sabi mo hindi ka nagugutom? Pero ang dami mong kinakain, pang-aasar sa kanya ni Benjamin, na mapaglarong itinoon ang tingin sa kanya. Sinulyapan siya ni Arisa at sumagot, bawal ba akong kumain? Humalaklak si Benjamin at tumango, marahan siyang sinusuyo, syempre kaya mo. Ang dami mo kasing gustong kainin. Gusto mo ba ng isa pang mangkok ng nilagang? Arisa I'm not a pig, won't have any more. Hindi na siya makakain. Puno na ang tiyan niya. Wala akong sinabing baboy ka. Si Benjamin ay parehong nilibang at galit na pinapanood ang kanyang pag-aayos. Tinitigan siya ng masama ni Arisa. Hindi niya ito nasabi ng diretso, ngunit malinaw ang kanyang kahulugan, lalo na sa kanyang kapansin-pansing ngiti. Napatingin ang mga bata kay Benjamin, medyo walang imet. Sino ba naman ang hindi magagalit sa ganyang paraan ng pakikipag-usap sa babae? Hindi napigilan ni Darius at ng iba pa ang tumawa. Hindi mo sinabi ng tahasan, ngunit ang sinabi mo lang ay medyo nagpahiwatig. Pinapuna si isa sa sobrang pagkain, pagkatapos ay tinanong siya kung gusto pa niya. Sino pa rin ang gugustuhin kumain pagkatapos nito? Hindi pinansin ni Benjamin si Darius. Mabilis siyang lumingon kay Arisa at nagpaliwanag, banibiro lang kita kanina. Galit ka ba talaga? Sinulyapan siya ni Arisa, nakasandal sa upuan nang hindi sumasagot. Ngumiti si Benjamin at kinuha ang kanyang mangkok. Hayaan mong ihain kita ng nilagang. Kumuha ng kaunti pa. Hindi na ako makakain. Busog na ako. You have it. Sinulyapan siya ni Arisa. Tiyak na alam ng lalaking ito kung gaano ako kakain. Siguradong sinasadya niya ito. Sige, hindi na siya pinagsilbihan ni Benjamin. Sumunod na lang siya sa kanya. Natapos na rin ang pagkain ng mga bata, pinunasan ang kanilang mga bibig, at pagkatapos ay dumulas sa kanilang mga upuan upang maglaro. Sumunod naman si Darius at ang iba pa, hindi pinansin ng mag-asawa. Busog na kumain si Arisa at tinatamad na siyang kumilos. Si Benjamin ay dahan-daang nagsasaya sa kanyang pagkain, hindi nagmamadali at tahimik. Ang kanyang bawat galaw ay isang kasiya siyang tanawin. Natapos mo na ang lahat. Napansin ni Arisa na may natitira pang 2 piraso ng maikling tadyang at dinala ito kay Benjamin. Sige, sagot ni Benjamin sabay lapag ng laman ng plato. Inakala ni Edwin na kakain silang lahat kaya hindi siya naghanda ng maraming ulam. Nang magdesisyon siyang magdagdag pa ng pagkain, nag-stir-fried na lang siya ng ilang plato ng mabilis. Sa maraming bata sa bahay, wala nang natitira sa bawat ulam, ngunit hindi iyon naging mahirap para kay Benjamin. Umupo si Arisa sa gilid, pinapanood siyang kumakain ng may kasiyahan. Benjamin, ham! Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, sumulyap sa kanya, at itinuwid siya. Tawagin mo akong hubby. Matamis na ngumiti si Arisa, habang nakatingin sa kanya habang sinasabi, dati ay hinahamak mo ang pagkain na kinakain natin, ngunit ngayon ay tila nag-e-enjoy ka na. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, bahagyang tumawa. Pwede rin ba? Hindi tayo pamilyar kanina. Arisa clicked her tongue, teasing him, dahil lalo kang nagiging down to earth. Sa sandaling iyon, siya ay tulad ng sinumang normal na tao. Mukhang marami akong pagkukulang sa iyong paningin. Casual na kausap siya ni Benjamin habang kumakain. Well, hindi masyadong marami, ngunit hindi rin masyadong kakaunti. Pang-aasar ni Arisa, tignan mo na lang. Tapos na ang lahat sa pagkain, and you're still taking your sweet time. Hindi lang mabagal kumain, konti na rin ang kinain mo. Isinasaalang-alang mong mumunguya ng mabuti ang iyong pagkain, paano ka nagkaroon ng sakit sa tiyan? Salubong sa kanyang mausisa na tingin, nagpakawala si Benjamin ng isang mahinang nguso. Ito ay dahil wala akong nakapirming oras ng pagkain. Oh, so aware ka na hindi ka kumakain ng regular. Ani Arisa, kumikinang ang mga mata sa amusement habang nakatingin sa kanya. Sinulyapan siya ni Benjamin, nagpatuloy sa pagkain, hinayaan siyang asarin siya sa gusto niya. May isang bowl pa ng nilaga. Bakit hindi mo rin tapusin yan? Napansin ni Arisa na natapos na niya ang lahat ng iba pang ulam at pinaalalahanan siyang tapusin na rin ang nilaga. Iiwan ko ang mangkok na iyon para sa iyo bilang merienda sa gabi. Hindi ko ito kukunin. Kumain na rin siya ng busog.
Baka wala na akong natitirang puwang sa aking tiyan para sa isang merienda sa gabi, kaya dapat kang magmadali at inumin ito. Wala nang masyadong natitira, udyok ni Arisa sa kanya. Sa ilalim ng kanyang sabik na titig, si Benjamin ay umiinom pa rin ng busog ng nilagang, pakiramdam na busog nang matapos siya. Kabanata 1563. Gusto mo bang pumunta sa hardin o sa itaas? Tanong ni Benjamin kay Arisa. Silang dalawa lang ang nasa dining room. Tumingin sa kanya si Arisa at sumagot, gusto ko sanang pumunta sa garden. Samahan mo ba akong mamasyal? Oo naman. Si Benjamin, na medyo nakakain, ay naisip na ang paglalakad ay magiging kapaki-pakinabang. Tumayo siya at binuhat siya sa kanyang mga braso. Humalaklak si Arisa, medyo nawalan ng magawa. Huwag mo akong palaging pretuhin na parang hindi ko kayang alagaan ang sarili ko. Kaya kung maglakad, hindi mo ako kailangang buhatin sa lahat ng oras. Nang makita ang kanyang pagpout at pagrereklamo, bahagyang tumawa si Benjamin. Nagrereklamo ka ba sa pagkakahawak mo? Isang matamis na ngiti ang ibinigay ni Arisa at humawak sa kanyang kwelyo. Hindi naman. Gusto ko lang mamasyal para hindi ako masanay na ayaw kong maglakad in the future. Bubuhitin kita kung ayaw mong maglakad. Mapaglarong sabi ni Benjamin, na mumuo ang ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Halatang nasiyahan siya sa sandaling iyon. Kumikislap ang mga mata ni Arisa habang tumatawa at sinabing, habang lumipas ang mga buwan, tataas ang bigat ko. Sa oras na iyon, baka hindi mo na ako mabuhat. Tumingin si Benjamin sa kanya, nang aasar na nagtanong, titimbangin mo ba ang 200 pounds? Bahagyang sinuntok ni Arisa ang kanyang dibdib at magiliw na sumagot, paano ako magiging ganoon kataba? Ang pagkakaroon ng ilang dosenang libra ay sapat na ang bigat. Kung siya ay makakuha ng 200 pounds, siya ay magiging kasing bilog ng bola. Humalaklak si Benjamin. No problem. Kahit hindi kita mabuhat, kaya pa rin kitang buhatin sa likod ko. Naisip ni Arisa ang kanyang sarili na mabigat na buntis, na dinadala sa kanyang likod. Ang imahe ay medyo nakakatawa. I doubt na kaya mo akong buhatin. Sabi niya, nawala sa sarili niyang imahinasyon. Napakunot ang mga labi ni Benjamin sa isang magaan na ngiti. Yumuko siya at hinalikan ang mukha nito, puno ng pagmamahal ang boses nito habang sinasabi niya, kung hindi kita kayang buhatin sa likod ko, bubuhatin kita sa harap. Mahawakan mo ang leeg ko, at hindi ka mahuhulog. Tumawa si Arisa, napansin niyang hindi siya dinadala ni Benjamin patungo sa wheelchair. May balak ka bang ihatid ako ng ganito? Tumaas ang isang kilay ni Benjamin at marahang sumagot, ayaw mo bang mamasyal? Naningkit ang mga mata ni Arisa sa gulat at tuwa. Pinapayagan mo ba akong maglakad mag-isa ngayon? Kumuha ng maliliit na hakbang. Pinaalalahanan siya ni Benjamin, na nagtuturo sa kanya na huwag gumawa ng malalaking hakbang. Masiglang tumungo si Arisa at masayang tumugon, naiintindihan. Binuhat siya ni Benjamin palabas ng bulwagan, pinababa lamang siya nang marating nila ang patag na lupa sa may pasukan. Nanatiling nakapulupot ang mahabang braso nito sa bewang niya. Maglaan ka ng oras. Ang mga bata at si Darius ay naglalaro sa tulay sa tabi ng artificial na lawa, paminsan-minsan ay umaabot sa tenga ang kanilang tawa. Nakangiti ang mga mata ni Arisa habang tumatango. Oo naman, punta tayo sa kinaroroonan ng mga bata. Okay, sinamahan siya ni Benjamin, na gumagabay sa kanya sa masayang lakad. Bihira lang siyang magbigay ng permiso. Likas na naiinip si Arisa, ngunit nakipagtulungan pa rin siya kay Benjamin, na mabagal sa paglalakad. Darling, sino ang tumawag sa iyo pabalik sa zoo? Tanong niya, ibinaling ang ulo para tingnan si Benjamin, pinagmamasdan ang ekspresyon nito. Isang kislap ang kumislap sa mga mata ni Benjamin nang magtama ang tingin nito. Marahang iginiya niya itong maupo sa isang bench na nakatago sa isang sulok ng garden. Si Ethan ang tumawag, he revealed. Lalong naging curious si Arisa dahil may kakaiba sa kanyang ekspresyon nang sagutin niya ang telepono. Sa oras na iyon, hindi siya umimik. Pagkatapos, sinamahan pa niya ang mga ito na kumain ng blue cheese pasta bago tuluyang umuwi. Parang hindi naman big deal. Anong nangyari? Ito ay tungkol sa iyo. Tumingin si Benjamin sa kanya at nagpas siyang sabihin sa kanya ngayong nasabi na niya ito. Ako, gulat na bulalas ni Arisa. Ano ang posibleng kasangkot sa akin? Hinawakan ni Benjamin ang kamay niya, bahagyang pinisil ito, at pagkatapos ay ipinaliwanag. Hiniling ko kay Ethan na magsagawa ng DNA test sa pagitan mo at ng iyong ina. Lumabas na ang mga resulta. Sandaling natigilan si Arisa, sa kamay naisip. Pwede bang?
You're not biologically related to her, sabi ni Benjamin, nakatingin sa kanya ng mataman, natatakot na magalit siya. Ibinaba ni Arisa ang kanyang mga talukap, nakaramdam ng hindi maipaliwanag na emosyon. Kamakailan lamang, nalaman niyang hindi siya kamag-anak ni Regan, at ngayon ay nalaman niyang hindi rin siya kamag-anak ng kanyang ina, si Beatrice. Walang mga ripples na natitira. Mahinahon niyang tinanggap ang paghahayag na ito. Hindi siya anak ni Regan, at hindi rin siya anak ni Beatrice. Kabanata 1564. Binalot siya ni Benjamin ng nakakaaliw na yakap, marahang pinisil ang braso niya. In the future, kahit paano kanila tretuhin, handle it in your own way. Hindi ka na makaramdam ng pressure. Tumangala si Arisa sa kanya, ipinatong ang ulo sa dibdib nito, at mahinang bamulong, noon, kahit anong treto nila sa akin, hindi ako nag-alinlangan na anak nila ako. Naramdaman ko na lang na pareho kaming anak ni Regan. Bakit kaya siya naging bias? Dahil lang nasira ang relasyon nila ng nanay ko, naging outsider ako. Iniwan ako ng nanay ko. Kasama si Regan ng walang pag-aalinlangan. Hindi ko na naintindihan. Kahit hiwalay na ang mga magulang ng ilang kaklase, hindi nagbago ang pagmamahal ng kanilang mga magulang sa kanila. Kung mayroon man, ang kanilang mga magulang ay magsisikap na maging mas mabuti sa kanila. Naiinggit ako sa kanila, sila ay mga bata na minamahal. Mahal ka rin. Ibinaba ni Benjamin ang ulo niya at hinalikan siya sa noo. Nakalimutan mo na ba? Tinitigan siya ni Arisa, nabuhayan ng loob nang makita ang lambot ng mga mata nito. Ngumiti siya at sinabing, hindi ko nakalimutan. Mahal na mahal ako ng lolo ko. Mula pagkabata hanggang sa pag-alis niya, hindi nabawasan ang pagmamahal niya sa akin. Pagkatapos ng hiwalayan nila, lalo akong pinahalagahan ng lolo ko, na parabang ako ay sariling dugo at laman. Sa tuwing naiisip niya si Dominic, lumalabas ang init sa kaibuturan ng kanyang puso. Sa kabila ng kawalan ng pagmamahal sa pamilya mula kina Regan at Beatrice, mayroon siyang pinakamahusay na lolo sa mundo. Sa pagtitig sa mainit ng ngiti sa kanyang mukha, alam ni Benjamin na hindi niya pag-uusapan ang mga bagay tungkol kina Regan at Beatrice. Ang pagkaunawang ito ay lubos na nagpagan sa kanyang mga alalahanin. Ginulo niya ang kanyang buhok at sinabing, hindi masama si Old Mr. York. Siyempre, tumawa si Arisa na nanlilisik ang mga mata sa pagmamalaki. Sa tuwing binabanggit niya si Dominic, nagliliwanag ang mga mata niya. Gaman din ang pakiramdam ni Benjamin, may ngiti sa gilid ng kanyang bibig. Tunay ng totoo ang pagmamahal ni Dominic sa kanya, higit pa iyon sa sarili niyang anak. Hindi ba makikita ng karamihan sa mga tao na medyo kakaiba? Benjamin, sabihin mo sa akin, kung hindi ako ang kanilang biological child, bakit ako tinatreto ni Lolo? Is it truly because he likes me as a person? Ayaw magtanim ng pagdududa ni Arisa, ngunit hindi niya maiwasang mga tuwiran sa kanyang isipan. Hindi sinabi sa kanya ng kanyang lolo na hindi siya anak ng pamilya ng York bago siya umalis. Isa pa, ipinaubaya niya sa kanya ang lahat ng nasa bahay. Ito ay medyo kakaiba, isinasaalang-alang si Regan ay ang kanyang biological na anak. May iniwan ba sa iyo si Old Mr. York maliban sa kanyang kayamanan? Matiim siyang tinitigan ni Benjamin, dahilan para maalala niya. Nakagat ni Arisa ang kanyang lobby, walang maalala, at umiling. Hindi. Biglaan ang pag-alis ni Lolo. Sinabi lang niya sa akin ang kombinasyon ng safe, sinabi na lahat ng nasa loob ay naiwan para sa akin. Gusto mo bang tulungan kitang mahanap ang iyong mga biyolohikal na magulang? Sinimulan na ni Benjamin ang pagsisiyasat, ngunit hinanap pa rin niya ang opinyon nito. Napakurap-kurap si Arisa, medyo nawala at hindi sigurado kung ito ay isang magandang ideya. Paano kung siya ay isang bata na iniwan ng kanyang mga magulang? Ang paghahanap sa kanila ay maaaring humantong sa kahihiyan para sa kanyang sarili. Sa kabilang banda, kung hindi siya pinabayaan, pagkatapos ng napakaraming taon sa edad na ito ng impormasyon, dapat ay natagpuan na siya ngayon. Napabuntong hininga siya, huwag natin silang hanapin. Tiningnan siya ni Benjamin, napansin ang kawalan ng tiwala nito, at kumunat ang noo nito. Nag-aalala ka bang hindi kanila kikilalanan? Napasulyap. Si Arisa sa kanya, bamulong, simula bata pa lang ako, wala pa akong interaksyon sa kanila, and besides, kung gusto nila akong hanapin, dapat nahanap na nila ako ngayon. Baka hindi nila alam ang pag-iral mo. Niyakap siya ng mahigpit ni Benjamin. I will discreetly investigate. If they choose not to acknowledge you, we will never talk about this matter. Hindi gusto ni Benjamin na makaligtaan niya ang mga ugnayang ito sa pamilya.
Mula nang ibalik siya ni Dominic sa pamilyang York, hindi lang niya pinaulanan siya ng tunay na pagmamahal kundi iniwan din niya ang kanyang buong kapalaran. Ito ay talagang lubos na kainahinala. Malamang alam niya ang pinanggalingan niya. Nagulat si Arisa, hindi alam ang aking pag-iral. Parang imposible iyon. Hindi naman ako basta-basta sumulpat ng wala sa oras. Kabanata 1565. Paano naging posible iyon? Si Arisa ay likas na gumanti, napakiramdam na ang gayong posibilidad ay halos imposible. Paanong hindi kilala ng isang ina ang sarili niyang anak? Bigla niyang naalala ang sarili niyang sitwasyon. Hindi ba't wala akong kamalay-malay na pinanganak ko rin si Oliver? Katulad din kaya ito ng kaso. Mukhang ganoon din ang iniisip ni Benjamin at ibinahagi niya ang kanyang haka-haka. Marahil ay inalis ka o lumipat sa iyong kapanganakan. Posible rin na naaksidente ang iyong biological mother at nakalimutan ka. Kailangan niyang mag-imbestiga pa para maintindihan ang buong sitwasyon. Sumulyap si Arisa sa kanya, antong hininga. Sa tingin mo ba talaga? Ang mga pagkakataong mangyari ang gayong bagay ay hindi kapani-pani walang manipis, pagkatapos ng lahat. Ngayon, kailangan nating alamin kung saan ka dinala ng lolo mo. Maaaring ito ay isang kaso ng ipinagkatiwala ka sa kanya. Kailangang bigyan siya ng babala ni Benjamin ng maaga tungkol sa malupit na katotohanan upang maiwasan ang pagkabigo mamaya. Pinag-isipan ito ni Arisa at sumang-ayon sa katwiran ni Benjamin. Ano man ang mga pangyayari, kailangan nilang mag-imbestiga upang matuklasan ang katotohanan. Bakit hindi subukan ito? Sa tingin mo baka may alam si Regan? Napatingin si Arisa kay Benjamin. Dahil wala na si Dominic, baka may impormasyon si Regan. Tinitigan siya ni Benjamin na nagtataka rin. Kahit alam niyang hindi siya anak ni Regan, nanatiling tikom ang bibig ng pamilya ni Regan. Kung isa sa alang-alang ang mga ari-arian na iniwan ni Dominic, hindi madaling binitawan ng pamilya York si Arisa. Kung may mag-claim na hindi siya anak ng pamilya York at sa makatuwid ay hindi mamanahin ng mga ari-arian, gamit ito bilang punto ng pagtatalo, mahihirapan siyang pabulaanan. Pwede natin siyang tanungin. Naisip ni Benjamin na sulit itong subukan. Pero hayaan mo akong hawakan ito. Bakit? Napatingin sa kanya si Arisa na nagtataka. Sa ngayon, naputol na niya ang relasyon sa pamilya York, kaya hindi siya natatakot sa maaaring gawin ni Regan. At saka, sabik si Regan na ayusin ang kanilang relasyon. Para hindi kanya maapektuhan at masira ang mood mo, paliwanag ni Benjamin, na marahang tinatapik ang tiyan niyang buntis. Talagang nag-aalala siya para sa kanyang kaligtasan at mas pinili niyang manatili siya sa bahay at alagaan ang kanyang sarili at ang sanggol. Bahagyang tumawa si Arisa, mag-iingat ako, hindi ko hahayaang madaling maapektuhan muli ako ng sinuman. Ako na ang bahala. Kapag nakilala ko siya, hindi siya mangangahas na magdulot ng anumang gulo, desididong pahayag ni Benjamin, na walang puwang para sa negosasyon. Okay, tumango si Arisa. Hindi naman siya sabik na makita si Regan kaya balik kung sino ang nagtanong. Ako na ang bahala sa bagay na ito para sa iyo. Ang kailangan mo lang gawin ay manatili sa bahay at alaga ang mabuti ang iyong sarili at ang sanggol. Yumuko si Benjamin at marahang hinalikan ang kanyang noo, mamulong ng ilang payo sa kanya. Nakasandal sa kanyang yakap, ngumiti si Arisa at sinabing, naiintindihan. Siya ay naging isang kayamanan sa pamilya, at lahat ay nag-aalala sa kanya. How's it going over at the company base? May nalaman ka na ba? Tumangala siya sa matalas na panga ng lalaki. Malubha ang sitwasyon, kaya nagtaka siya kung kumusta na si Kingsley sa kanyang pagsisiyasat. Dahan-daang tinapik ni Benjamin ang kanyang ulo, mabagsik ang boses nito habang sinasabi, nag-iimbestiga pa sila. Natagpuan ni na Kingsley at Jack ang labasan, ngunit ito ay nasa isang desyerto na lugar, walang surveillance o ebidensya. May nawala ba sa base? Nakompromiso ba ang anumang mahalagang data? Pinagpatuloy niya ang mga tanong niya. Ang kakaibang bahagi ay walang nangyari sa base. Nagsalubong ng malalim. Ang mga kilay ni Benjamin. May nagbabala ba sa akin? Nagsalubong ang kilay ni Arisa. Naghukay lang ba ng lagusan ang taong ito para takutin ang mga tao at pagkatapos ay umalis? Ano ang iniisip nila? Ang weird. Wala siyang ginawa kundi ang maglakad-lakad. Either he's crazy, or he wants to challenge you. Ano man ang gustong gawin ng taong ito, medyo naging curious siya. Ito ay medyo kakaiba. Gayunpaman, sa kaibuturan niya, naramdaman niyang may mali. Noong unang panahon, siya rin ay iniwan sa disyerto, iniwan upang mabuhay ng mag-isa. Kahit ano pa ang balak gawin ng kabilang partido, basta't babalik siya, palaging may oras para mahuli siya.
Matindi ang mga mata ni Benjamin. May naisip na siyang plano. Kabanata 1566. Bumalik sa tirahan ng Hoffman sa Jack Astor, kara-rating lang ni Jeremiah Hoffman sa bahay. Tito Jeremiah, bumalik ka na. Nang makita si Jeremiah, agad na humakbang si Justin at kinuha ang kanyang briefcase. Bakit medyo late ka ngayon? Sinulyapan siya ni Jeremiah habang hinuhubad niya ang kanyang coat. Nasa meeting ako. Kailan ka nakarating dito? Well, dumating ako sa hapon. Kinuha ni Justin ang coat ni Jeremiah, masipag itong niligpit. Ang mga ito ay mga gawain na orihinal na inilaan para sa mayordomo, ngunit si Justin ang pumalit. Sinundan ni Jeremiah ang kanyang tingin at tinanong ang mayordomo sa gilid, may sinabi ba siya pagdating niya? Walang masyadong sinabi si Mr. Justin. Nabanggit lang niya na na-miss ka niya. Pagdating niya, naglakad-lakad siya sa looban. Nagluto pa nga siya ng hapunan ngayong gabi. Si Mr. Hoffman, buong hapon siyang abala sa paghahanda ng mga paborito mong ulam. Dapat na ba tayong maghapunan ngayon? Nakangiting nagulat ang mayordoma kay Jeremiah, hindi niya naramdaman ang anumang partikular na issue sa pagbisita ni Justin. Nakangiting tinungo ni Jeremiah ang dining room. Kain muna tayo. Justin, iligpit mo na ang mga gamit mo at kumain ka na. Tumawag si Jeremiah mula sa pag-aaral, nahinimok si Justin na magmadali. Okay, sasama ako. Nagmamadaling lumabas ng study si Justin at nagawa pa niyang humila ng upuan para kay Jeremiah bago umupo. Tito Jeremiah, pakiupo, late ka na umuwi, gutom ka na siguro. Subukan ito. Natuwa si Jeremiah. Hanggat ang batang ito ay nasa paligid, walang mapurol na sandali sa bahay. Don't just focus on me. Upo at sabay na tayong kumain. Arthur, ilabas mo ang alak. Mag-iinuman kami ni Justin. Lumingon si Jeremiah at inutusan ang mayordomo. Oo, Mr. Hoffman. Nang makitang masigla ang kanyang amo, nagmamadaling pumunta si Arthur para kumuha ng alak. Ito ay isang bihirang pagkakataon para sa Justin upang bisitahin, at ito ay tiyak na nasiyahan Jeremiah. Tito Jeremiah, kain muna tayo para mabusog ang ating sikmura bago tayo uminom. Kung hindi, madaling masira ang tiyan. Naghain pa ng pagkain si Justin kay Jeremiah bago siya nagsimulang kumain. Tumango si Jeremiah at kumagat ng ilang kagat. Sinulyapan niya si Justin na nasasarapan sa pagkain, binawi niya ang tingin at tinuon ang atensyon sa pagkain. Nang dalhin ni Arthur ang alak, nag-inuman sina Justin at Jeremiah. Noon lamang nagtanong si Jeremiah tungkol sa kamakailang buhay ni Justin. Nagkakaroon ng problema sa Delmore. Naunawaan ng mabuti ni Jeremiah ang kanyang pamangkin. Hindi pumupunta dito si Justin nang walang dahilan, lalo pat ipaghanda siya ng hapunan. Uncle Jeremiah, ay, sumulyap si Justin kay Jeremiah. Walang mali, just the usual. Pagkatapos humigop ng kanyang alak, tinanong ni Jeremiah, walang problema. Ano ang nangyari sa iyong bahay? Naging abala si Jeremiah kamakailan lamang at hindi agad nagtanong pagkatapos malaman na maayos si Justin. Ngayong dumating na si Justin, gusto niyang malaman kung ano ang nangyari. Sa pagsasalita tungkol dito, si Justin ay napuno ng galit. I don't know who did it, but they were ruthless. Buti na lang at wala ako sa loob, kung hindi ay nawala na ako ng buhay. Mahigpit na nagsalubong ang mga kilay ni Jeremiah. Nalaman mo na ba kung sino ang may gawa nito? Yun ang kakaibang part. Hindi ko maisip kung sino ang may gawa nito. Naiinis pa rin si Justin. After few days of investigation, walang resulta. Kailangan niyang pumunta dito at humingi ng tulong kay Jeremiah. Nahulog sa pagmumuni-muni si Jeremiah, nakatingin kay Justin. Ipinaalala niya sa kanya, may na-offend ka ba kamakailan? Napakurap-kurap si Justin sa pagtataka, nakatingin kay Jeremiah. Tito Jeremiah, Benjamin ba ang tinutukoy mo? Pero na-check ko na, parang hindi naman. Niya gagawin. Palaging hayagan siyang makitungo ni Benjamin. Anong ibig mong sabihin sa parang hindi? It either is or not. Be precise in your actions. Naging seryoso siya. I will handle this matter for you. Mag-ingat ka. Huwag ka munang bumalik sa Delmore sa ngayon. Manatili ka rito sandali. Salamat, Tio Jeremiah. Naningkit ang mga mata ni Justin. Hanggat pumasok ang kanyang tiyuhin, hindi siya natatakot na hindi nila mahuli ang salarin. Sa sandaling iyon, tumawag si Jeremias sa telepono, na nagtuturo sa kanyang mga tao na siyasatin ang bagay na iyon. Tito Jeremiah, hindi ba ito magdudulot sa iyo ng problema? Marahil, ako mismo ang dapat na hawakan ito.
mungkahi ni Justin, alam na ang linya ng trabaho ni Jeremiah ay maaaring hindi angkop para sa kanyang direktang pakikilahok. Iminuwestro ni Jeremiah ang kanyang kamay. Ito ay isang maliit na bagay, hindi ito mahihirapan sa akin. Ang aking mga mapagkukunan ay nagpapadali sa pagsisiyasat. Huwag mag-alala tungkol dito. Kabanata 1567. Sa ikatlong araw, si Regan ay nakatanggap ng tawag mula kay Benjamin, na talagang mula kay Ethan. Tuwang-tuwa siya at hindi napigilan ang excitement. Hindi nag-aksaya ng sandali, agad siyang nagmaneho papunta sa Graham Group para hanapin si Benjamin. Baka sa mukha ni Regan ang saya, dahil naniniwala siyang tutulungan siya ni Benjamin. Kitang-kita ng lahat ng dumaan ang kaligayahang nagmula sa kanya. Sino ang taong ito? Madalas ko siyang nakikita sa opisina, na humahadlang kay Mr. Graham. Matapos siyang merehistro ng receptionist, nagsimula na siyang magtsismisan nang pumasok si Regan sa elevator. Hindi mo ba alam? Balita ko siya ang ama ni Mrs. Graham, na hindi maganda ang pakikitungo sa kanya. Kaya pala ayaw talaga sa kanya ni Mr. Graham. Ipinaliwanag ito ng isang taong may kaunting alam tungkol sa sitwasyon sa iba. Ha, paano siya nakapasok ngayon? Tinawagan ko lang si Mr. Frank na nagbigay ng permiso sa kanya. Who knows, baka may gagawin si Mr. Graham. Just because he's here does not necessarily mean it's for something good. Napangisi ang tao, maghintay lamang at tingnan, may isang taong mapahiya sa lalong madaling panahon. Maayos na tinungo ni Regan ang itaas na palapag. Bihira siyang bumisita sa Graham Group, at kahit sa mga nakaraang biyahe niya, nasa ibabang palapag lang siya. Ngayon ang unang pagkakataon na maranasan niya ang Ingrandi at marangyang interior ng Graham Group, at humanga siya. Sa pag-iisip tungkol kay Benjamin bilang kanyang manugang, si Regan ay napuno ng pagmamataas. Bumukas ang pinto ng elevator, at naghihintay na si Ethan sa entrance. Nang makita niya si Regan, nilampasan niya ang mga kasiyahan. Mr. York, please come this way. Mr. Graham is still in a meeting, so can you please wait for a moment? Dinala ni Ethan si Regan sa isang maliit na reception room sa gilid. Tama, naiintindihan ko, tugon ni Regan. Pinagmasdan ang kanyang paligid. Nang tumalikod na si Ethan para umalis, nagmamadali siyang nagtanong, alam mo ba kung bakit gusto akong makita ni Benjamin? Lumalim ang titig ni Ethan habang same time na sumagot, I'm not sure. Ipapaliwanag niya sa iyo mamaya. Siguradong makapal ang balat ni Regan. Sa tingin ba niya ay pinatawag siya ni Mr. Graham para sa isang magandang bagay? May sorpresa siya. Oh sige, dahil sa malamig na ugali ni Ethan, hindi na naglakas loob si Regan na magtanong pa. Pumunta siya sa gilid at umupo sa malapit na sofa. Pagkaalis ni Ethan, bumalik siya saglit na may dalang isang basong tubig. Ito ay isang karaniwang paggalang na ipinaabot sa mga bisita, at hindi anumang espesyal na pagtrato na inilaan para kay Regan. Inilapag ni Ethan ang tubig at walang pakialam na nagmungkahi, Mr. York, mangyaring uminom. Walang hinihintay na sagot mula kay Regan, umalis na siya. Nang nasa labas na, pinagmamasdan ni Ethan ang mga galaw ni Regan mula sa sariling opisina. Umupo si Regan, nakatingin sa paligid. Paminsan-minsan ay hinihimas niya ang kanyang mga kamay, nagpapakita siya ng mga palatandaan ng kaba. Ganyan dapat. Sa paglipas ng panahon, hindi nakita ni Regan ang anumang palatandaan ng pagdating ni Benjamin upang makita siya, at ang isang mabagal na pagkabalisa ay nagsimulang manirahan sa kanyang puso. Ano ang dahilan kung bakit ako tinawag ni Benjamin dito? Inimbitahan ba nila ako dito para lang pansinin ako? O masyadong abala si Benjamin para makipagkita sa akin? Sa orihinal, sinadya ni Benjamin na maghintay ng kaunti pa si Regan. Gayunpaman, hindi nagtagal ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Arisa. Benjamin, nakita mo ba siya ngayon? Sabik din si Arisa na malaman ang resulta. Hindi makapaghintay sa bahay, tinawagan niya si Benjamin. Hindi pa, pero tinawagan ko na siya. Kasalukuyan siyang nasa reception room, matapat na ulat ni Benjamin, pagkatapos ay nagsimulang magpakita ng pag-aalala para sa kanya. Nakainom ka ba ng dietary supplement kaninang umaga? Hindi pa. Nag-alinlangan si Arisa, ng dietary supplement. Hindi niya nagustuhan ang lasa. Kung ganoon, bilasan mo at kunin mo na. Nasa itaas ka ba o nasa ibaba? Tanong ni Benjamin, sabay hila ng surveillance feed mula sa kanyang tahanan. Nag-sunbathing ako sa garden. Kukunin ko mamaya. Napangiti si Arisa sa lobby.
Sa paglipat sa feed ng hardin, nakita kaagad ni Benjamin ang nakangiti nitong mukha, at nanlambot ang mga mata nito. Ipapahatid ko sa iyo si Edwin. Dapat mong kunin ito bago ang oras ng pagkain. Kung hindi, wala kang sapat na silid para sa isang maayos na pagkain. Kabanata 1568. Papasok ako at dalhan ko sila ng maiinom. Hindi na kailangang abalahin pa si Edwin. Kailangan pa niyang maghanda ng tanghalian, walang ganang pumayag si Arisa. Umaasang mapipigilan si Benjamin na magbigay pa ng mga tagubilin kay Edwin. Bagamat sumang-ayon siya sa salita, nanatili siyang nakaupo sa bangko, ninanamnam ang init ng araw. Pinagmasdan ni Benjamin ang mapaglarong gawin nito, namumuo ang ngiti sa mga lobby. Kung gayon, dapat kang pumasok sa loob ngayon. Nanlaki ang mga mata ni Arisa, may bahagyang pagkibot sa gilid ng kanyang bibig. Pumasok man ako o hindi, wala talaga siyang ideya. Gayunpaman, habang itinataas niya ang kanyang kamay, bigla niyang napansin ang surveillance camera sa poste ng lampara at natigilan siya. Napanood kaya niya ang surveillance footage. Nang magtama ang tingin ni Benjamin ay lumapad ang ngiti nito. Ang babaeng ito, sa kanyang nalilitong ekspresyon, ay tunay na kaibig-ibig. Ano pang hinihintay mo? Bilasan mo at uminom ng dietary supplement. Magiliw niyang udyok. Umalangaw-ngaw ang malumanay na boses sa telepono, umabot sa tenga ni Arisa. Ang malalim at magnetic na kalidad nito ay nagdulot ng pangangilig sa kanyang eardrum na kumakalat hanggang sa kanyang puso. Ito ay hindi kapani-pani walang nakakabighani. Arisa, na nakatingin sa surveillance camera, nagtanong, nanonood ka ba sa camera? Bagamat nahulaan na niya ito, gusto pa rin niyang marinig ang pag-amin nito. Oo, pinapanood kita. Malumanay at puno ng tuwa ang boses ni Benjamin. Napabuntong hininga si Arisa, na nag-lecture sa kanya, Benjamin, hindi ba nararapat ito? Hindi ka lang nakatutok sa trabaho mo, pero palihim mo rin akong pinagmamasdan. Paano kung may makakita sa iyo? Hindi ka ba mahihiya bilang CEO? Hindi ka ba natatakot na maging katatawanan? Anong masama sa pagtingin mo sa asawa ko? Sinong maglalakas loob na kutsain ako? Napakayabang ni Benjamin. Walang pakialam kahit kay Titing. Humalaklak si Arisa, sumang-ayon, sa totoo lang, walang naglalakas loob na pagtawanan ka. Ngayon, patayin mo na ang surveillance feed ng mabilis at magtrabaho. Na-curious ako sa sasabihin ni Regan. Kapag nainom mo na ang dietary supplements mo, tatawagan ko siya para tanungin. Inilatag ni Benjamin ang kanyang mga tuntunin. Hindi alam ni Arisa ang gagawin sa kanya. Kahit na tinawagan na si Regan, hindi pa rin siya tinanong ni Benjamin. Sa pag-iisip ng sinasadyang plano ni Benjamin, hindi siya umimik, tanging sagot lang niya, fine. Papasok na ako ngayon, okay. Kumain ng dietary supplement. Binigyang diin muli ni Benjamin, iniwan siyang walang puwang upang maiwasan ito. Alam ko, sagot ni Arisa habang tumatayo at tinahak ang daan pabalik ng bahay. Sa ilalim ng pagbabantay ni Benjamin, hindi siya nang ahas na maglakad ng napakabilis. Nang makita ang kanyang silhouette na nawala sa silid at narinig na tinuruan ni Arisa ang kasambahay na dalhan siya ng dietary supplement, sa wakas ay nakadama ng kagaanan si Benjamin. Pagkatapos ay pinatay niya ang surveillance feed at pinindot ang intercom. Tawagan mo si Regan. Oo, Mr. Graham. Nang matanggap ang order ay agad na tinungo ni Ethan ang reception room. Mr. York, handa na si Mr. Graham na makita ka ngayon. Lumuwag ang mukha ni Regan habang mabilis na sinundan si Ethan sa opisina ni Benjamin. Mr. Graham, nandito na siya. Inakay ni Ethan si Regan sa loob, nakipagpalitan ng ilang salita kay Benjamin, at lumabas, siniguradong isinara ang pinto sa likuran niya. Benjamin, medyo nakakainggit na bati sa kanya ni Regan. Naningkit ng husto ang mga mata ni Benjamin. Nagsimulang kabahan si Regan, lumalala ang kanyang pagkabalisa sa presensya ni Benjamin. Tumayo si Benjamin, naglakad-lakad sa paligid ng mesa, at tinungo ang sopa sa gilid. Umupo ka, nag-anyaya si Benjamin at agad na umupo, naglabas ng aura ng pangangibabaw. Mamigat ang malakas na aura kay Regan, dahilan para mapalunok siya sa kaba. Ninakaw niya ng ilang sulyap si Benjamin bago maingat na umupo. Kung ikukumpara sa walang pigil na kilos ni Benjamin, umupo siya na parang pasaway na bata, matigas ang tindig at pigil. Mr. York, hindi mo kailangang kabahan. I called you here just to discuss something with you. Diretsong bumagsak ang tingin ni Benjamin kay Regan, kaya medyo na-suffocate siya. Hindi ba ako tinawag ni Benjamin para tulungan ako?
Agad na bumalat sa puso ni Regan ang pagkadismaya. Napalunok ng hirap si Regan bago nag-alinlangan na nagtanong, anong problema? Mataman siyang tinitigan ni Benjamin, hindi umimik hanggang sa lalong lumilitaw ang pagkabalisa ni Regan. Sakalang bahagyang naghiwalay ang manipis niyang labi. Kanino ba talaga si Arisa? Kabanata 1569. Gulat na tinitigan ni Regan si Benjamin, puno ng gulat at pagkalito ang kanyang mga mata. Paano? Paano nalaman ni Benjamin? He's not asking if Isa is my daughter, but rather, kaninong anak talaga si Isa? Ibig sabihin alam na niya na hindi ko biological daughter si Isa. Anak ko si Isa. Huwag kang maniwala sa mga kalokohang sinasabi ng iba. Sagot ni Regan, sinusubukang magmukhang kalmado. Mula sa pagbabago ng kanyang pag-uugali, matatag na naitatag ni Benjamin ang katotohanan at bamantong hininga. Diretsyong binato niya ng report si Regan, malamig ang boses. Ito ang ulat ng DNA test sa pagitan ninyo ng aking asawa. Hindi kayo magkadugo. Gustong makipagtalo ni Regan, ngunit hindi niya magawa. Hindi niya inaasahan na nagpa-paternity test si Benjamin. Anak ko si Isa, ano man ang ginawa mo? Malalim na nagsalubong ang mga kilay ni Regan habang ayaw umamin. Naningkit ang mga mata ni Benjamin. Kung hindi niya alam ang pakikitungo ni Regan kay Arisa, baka medyo naantig siya. Kinikilala mo lang siya ngayon dahil nakikita mo siyang kapakipakinabang sa iyo at umaasa kang makakuha ng mga kalamangan mula sa kanya. Kung talagang itinuring mo siyang anak mo, dapat ay pinrotektahan mo siya, inalagaan, at minahal noong kailangan niya ng pagmamahal ng ama. Sa halip, nakiisa ka sa iba sa pang-aapi sa kanya, pagmamaltreto sa kanya, at pagkuhapan ng hitman para patayin siya. Ako, hindi. Napaiwas ng tingin si Regan, batid niya ang kawalan niya ng paninindigan. Hindi ako umupa ng sino man para patayin siya. Hindi ko sinasadyang patayin si Isa. Naimpluwensyahan lang ako ng kalokohan sa mga salita ni Heather. Lahat ng iyon ay pagkano niya. Hindi ako makikipagtalo sa iyo tungkol sa mga bagay na ito. Dapat ay malinaw na malinaw sa iyo ang tunay mong nararamdaman para sa kanya, malamig na saway ni Benjamin. Dahil hindi siya ang iyong biological na anak at iniwan ni Old Mr. York ang kanyang ari-arian sa kanya, lahat kayo ay nagseselos, nagtatanim ng galit sa kanya, at nagtutulak sa kanya sa isang sulok na walang paraan. Ang pagbanggit kay Dominic ay nagdulot ng galit sa mukha ni Regan habang galit na sagot nito, may bahagi rin ako sa ari-arian ng matanda. Kung ipaubaya sa kanya ang lahat, paano mabubuhay ang pamilya namin? Hindi ba dapat ipaglalaban ko ito? Siguradong ikakasal na siya sa bandang huli, kaya mas mabuti pang ibigay niya ito sa akin. Bahagyang tumawa si Benjamin. May karapatan si Old Mr. York na pamahalaan ang kanyang sariling ari-arian, na lahat ay legal na notaryo. Gusto ninyong lahat na kunin ang kontrol dahil lamang sa siya ay nag-iisa at walang pagtatanggol. Kaya, nagplano kayo na patayin siya, umaasang mamanahin ang kanyang kayamanan. Napalitan ng galit at kahihiyan ang mukha ni Regan nang tumama sa kanya ang mga sinabi ni Benjamin. Ano ba talaga ang gusto mo? Hiningi niya. Tumaas ang isang kilay ni Benjamin, casual na pinupunasan ang hindi umiiral na alikabok sa kanyang kandanggan. Walang gana niyang sinabi, gusto ko lang malaman kung kaninong anak siya. Kapag sinabi mo sa akin, maaari nating pag-usapan ang lahat. Sa kabila ng malumanay na tono ni Benjamin, naramdaman ni Regan ang nakatagong banta sa kanyang mga salita. Pagkatapos ng lahat, bilang isang makaranasang negosyante, tiyak na makikilala ni Regan ang pagitan ng pambabala at pamumuna. Kung nanatili siyang tahimik, hindi sigurado kung paano siya haharapin ni Benjamin sa susunod. Hindi ko alam, galit na sabi ni Regan. Pinaikit ni Benjamin ang kanyang mga mata, matalim ang kanyang tingin habang nakatutok kay Regan. Mr. York, hindi ba ako malinaw, o hindi ka nakinig ng mabuti? Hindi ako kasing pasensya ni Isa. Hindi ko talaga alam. Napatingin si Regan kay Benjamin. Nang makita ang pag-aalinlangan ni Benjamin, mabilis niyang ipinaliwanag, hindi sinabi sa amin ni tatay, kahit hanggang sa kanyang kamatayan, kung sino ang mga magulang ni Isa o kung saan niya ito dinala. Iginiit pa niya na walang dapat makaalam na hindi ko, biological daughter. Kung sino man ang maglakas loob na ihayag ito, babalik siya mula sa libingan para lang pagsabihan kami. Si Regan ay hindi lamang mahilig sa pera, ngunit siya rin ay pamahiin. Hindi siya nang ahas na suwayan ng mga babala ni Dominic. Pagkatapos niyang ibalik si Isa, nagsimula rin siya ng isang kumpanya na may malaking halaga. Hindi niya sinabi sa amin kung saan nanggaling ang pera at hindi kami nagtanong.
Magagalit siya kung gagawin ko. Naguguluhan pa rin si Regan hanggang ngayon, minsan ay naghihinala pa na si Arisa ang biological child ni Dominic. Iyon lang ang alam ko. Sinulyapan niya si Benjamin, walang lakas ng loob na ipahayag ang walang katotohanang hinala na namamalagi sa kanyang puso. Kabanata 1570. Inayos ni Benjamin si Regan ng isang matalim na titig, na nagpapadala ng panginginig sa kanyang gulugad. Totoo lahat ng sinabi ko, actually. Sumulyap si Regan kay Benjamin. Gusto kong malaman, higit sa sino man, kung sino ang mga magulang ni Isa. Sa takot na hindi maniwala si Benjamin sa kanya, nag-ipon ng lakas ng loob si Regan na ibunyag ang haka-haka na kanyang kinikimkim. Tinatrito ni tatay si Isa na parang sarili niyang apo, na nagpapakita ng higit na pagmamahal sa kanya kaysa sino man sa atin. Minsan, iniisip ko kung siya ba ang illegitimate na anak niya mula sa isang relasyon. Kung hindi, ano kaya ang mga sikreto na hindi natin alam? Tinitigan ni Benjamin si Regan na hindi makapaniwala, pinawalang bisa ang kalokohang ideya. Mukhang hindi niya talaga alam. Kung anak nga ni Dominic si Arisa, kailangan pa bang tawagan ito bilang apo? Walang alinlangan, tiyak na miyembro siya ng henerasyong mas bata kay Regan. Maaari ka nang umalis, malamig na pinaalis ni Benjamin si Regan, halata ang kanyang puot. Wala na siyang ganang makita pa siya. Kinilig si Regan sa malungkot na mukha ni Benjamin. Hindi siya naglakas loob na salubungin ang nakakatakot na tingin ni Benjamin. Walang magawa ang kanyang bibig, at mabilis siyang umalis nang walang sinasabi. Hanggang sa pumasok siya sa elevator at nakarating sa ground floor ay nagsimula na siyang bumalik sa katinoan. Ipinatawag ako ngayon ni Benjamin hindi para tulungan ako, kundi para imbestigahan ang pagkakakilanlan ni Isa. Mahigpit na kumunat ang noo ni Regan habang naglalakad siya patungo sa pinto. Puno ng kalungkutan ang mukha, kaibahan sa nakakasilaw ng ngiti niya noong una siyang dumating. Ang receptionist na nanalo sa taya ay hindi napigil ang matuwa, na sinulyapan ng matagumpay ang kanyang mga kasamahan. Tingnan mo, tama ako, hindi ba? Talagang kahanga-hanga ka, kapansin-pansin ang iyong pananaw. Sunod-sunod na ipinahayag ng kanyang mga kasamahan ang kanilang paghanga. Gayunpaman, curious pa rin ako. Sino ang asawa ni Mr. Graham? There's no doubt about it. It's definitely Miss York. Hindi mo ba nakita si Mr. Graham at Miss York na magka-holding hands? Ilang sandali na lang at magkakasama na sila. Pero hindi pa sila kasal, di ba? Tsaka balita ko may anak na si Miss York. Anong masama sa pagkakaroon ng mga anak? Kung tutusin, may mga anak din si Mr. Graham. They make a great couple. Totoo naman, pareho silang may mga anak, so they are indeed quite compatible. Ni can find fault with the other. Maaaring mayaman si Mr. Graham, ngunit mabuti ang ginawa ni Miss York para sa kanyang sarili bilang isang dilag na may utak. Siya ay isang tao na maraming mamamatay. Well, tingnan mo kung gaano ka-proud sa kanya ang lahat sa departamento mo. Who knows, kapag bumalik siya sa opisina, baka hindi na siya magtatrabaho sa departamento mo. Saan pa siya maaaring magtrabaho kung hindi sa aming departamento? Nagalit ang kasamahan mula sa departamento ng IT. Si Arisa ay bahagi ng kanilang departamento, at siya ay pansamantalang bakasyon sa sakit. Pagbalik niya, walang alinlangan na bahagi pa rin siya ng kanilang departamento. Hehe, sa tingin mo saang departamento papasok ang asawa ni Mr. Graham? Sa tingin mo makakalaban mo si Mrs. Graham? Hindi naman ibig sabihin na palagi siyang nakadikit kay Mr. Graham, di ba? Hindi naman kailangang magkasama sila palagi sa trabaho. Naniniwala pa rin ang IT department na hindi sila pababayaan ni Arisa. Maghintay at tingnan, Mr. Graham. Malakas na sinalubong agad ng receptionist si Benjamin. Si Benjamin ay sadyang humakbang patungo sa pasukan. Nang mapansin siya ng iba, galit na galit silang bumati, "Magandang araw, Mr. Graham." Grabe talaga ang swerte natin. Ngayon lang ba kami narinig ni Mr. Graham na nagchichismisan? Nakailang hakbang na si Benjamin nang tumalikod siya at naglakad pabalik sa kanila. Ang bawat isa ay sa loob-loob na nagpapanik, gayunpaman sila ay nagpapanatili ng isang kalmadong harapan. Papaalisin ba tayo ni Mr. Graham? Miss York will still be on leave for a while. Kung kaya ng IT department ang lahat ng gawain internally, then do so. If not, let Ethan deal with it. Nang mabigkas ang ilang salitang ito, umalis si Benjamin. Nang makaalis na ang sasakyan ni Benjamin sa kumpanya ay nang ahas silang makahinga ng maluwag, kasama ang receptionist.
Nangangatog ang mga tuhod ng receptionist nang bumagsak siya sa counter, hindi pa rin nawawala ang takot sa kanyang mukha. Ang isa pang tao ay nakahawak sa kanyang dibdib, na bumubulalas. Nako, nakakatakot. Salamat at hindi nagalit si Mr. Graham. Akala ko tatanggalin niya tayo. Sabi ng isang kasamahan mula sa IT department, tinatapik ang kanyang dibdib dahil sa trauma. Nadama ng lahat na parang malapit na silang nakatakas sa kamatayan at hindi ng ahas na ipagpatuloy ang chismis. Kaya naman, mabilis silang naghiwa-hiwalay.